Nalatag ko na lahat ng groceries guys. So alam niyo na ang kasunod, maggo-grocery haul na tayo. Itong mga gin-grocery namin, good for 1 month na to guys. Pero kung makita nyo, wala ditong mga gulay. Dahil may malapit na bilihan dito, may malapit na palengke ng gulay. Kaya hindi ko na kailangan bumili ng gulay sa grocery. And mas mura din yung mga gulay dito sa amin. Lahat ng kailangang i-rep ito nakalagay sa likod. Kaya ito yung uunahin nating i-haul. Dahil kailangan balik ko nito sa rep guys para hindi sila mato dito. And madami-dami yung mga nabili naming meat ngayon na katuwa. Hopefully, umabot ng 1 month yan. Though, naka-meal plan naman ako. Bago mag-grocery, gumagawa ako ng list and naggagawa rin ako ng meal plan. Kaso syempre, minsan di nasusunod naman kung ano yung meal plan dahil yung meat na gusto kong bilhin, hindi available. Kaya pinapalitan ko and then kung ano yung mabili ko, iniisipan ko siya ng panibagong lulutuin. So, ganun ang ginagawa ko, guys. Or kung ano yung staple namin, bibilhin ko na lang yun and then tsaka ko isipin ano yung mga pwede kong lutuin sa meat na yun. Pero after kong mag-grocery, gagawa na ako ng meal plan ko para din hindi ako nahihirapan na sa isang buong linggo, 2 linggo, at sa buong buwan, nakalista na ako anong mga lulutuin ko. Pwedeng mabali-baligtad yun, pwedeng ma-move yung pagkakaluto kasi minsan hindi ko sila naluluto. Pero at least meron ako nasusunod na list. Alam ko na everyday, hindi ako mag-iisip kasi ang hirap kaya mag-isip kung anong lulutuin araw-araw. Simulan na natin mag-grocery haul guys para mabalik ko na rin kaagad yung mga kailangang i-rep. Yung first one guys, itong Pampangas Best na tocino. So, 1 kg yung isang ganitong bag. And dalawa yung kinuha ko niyan. Yung fatless to, and pag nagluluto ako, 2 kilo kagad niluluto ko guys. Para sa 2 meal naman ngayon. So, kung pambaon lang naman nila, yung 1 kilo, pangbaon lang yun. Para sa kanilang 4 lang yun. Malakas kasi kami mag-ulam kaysa magkanin. Next one naman is itong Vida na bacon. Ang net weight ito is 500 grams and dalawa rin yung kinuha ko nito. Ginagamit ko yan sa lasagna roll-ups, panagagawa ako ng carbonara. So, pinangsasahog ko lang talaga siya. Pwede ko naman siyang lutuin as yung bacon na i-air fry ko pambaon. Pero, mas madalas ginagamit ko tong pangsahog lang. Next one naman is itong CDON na premium tonkatsu. Ito yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng katsu doon. Hindi ako gumagawa ng sarili kong pork na ibinebreaded. Bumibili na lang ako nitong CDON na tonkatsu. Tapos saka ako ginagawa yung sauce. Ini-air fry ko lang yan. Saka ako sinasama dun sa sauce na ginagawa ko. Dalawa yung kinuha ko nito. Pang baon-baon lang nila to. Sakto kasi to na sa isang pack, 6 yung laman niyan. And pag nagbabaon yung mga bata, 2 kay daddy, 2 kay kaya, tag-isa lang sila kambal. Kumuha rin ako ng isang Pure Foods Tender Juicy Hotdog, yung jumbo, yung 1 kg na yan. Ito pang sahog ko lang din to kapag nag-spaghetti ako. And pwede rin naman mga easy na brunch. And pag gusto namin ng lunch na mala breakfast, ayan, pwede rin yung hotdog. Pero bihira kasi kaming nag-uulam ng hotdog. Next one naman is itong cream dory. Hindi to nawawala sa grocery ko kasi gustong-gusto ng mga bata yung fish fillet with broccoli na ginagawa ko. And okay din yun, at least fish at saka vegetable. 3 yung kinuha ko nito. Isang lutuan lang yan. 3 yan. Pero nakaka2 meals naman yan or more pa. Sabi ko naman sa inyo, malakas kaming mag-ulam kaysa magkanin. And minsan ako, pag kinakain ko yan, hindi na ako nag-rice. Kahit shirataki pa yung ginagamit ko. Kung kaya ko naman kumain ng ulam lang, pwedeng ulam lang. And this one, 105 yung unit price nito. Mas mura to sa SM kaya sa SM ako mabili ng cream dory. And kumuha rin ako ng pizza crust, yung Bambito na brand, and yung big yung size. 4 yung kinuha ko niyan. Pero itong isa, economy. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba niya. Parang halos pareho lang naman yung kapal niya. Pareho rin yung laki. Pero isa, economy na nakalagay. Ubus na kasi itong pula. Kaya kumuha ko ng dagdag na yung green. Next one is yung Bambi pa rin na Mexican tortilla. 6 pieces ang laman nito sa isang pack. 390 grams siya. 3 din yung kinuha ko nito. Sa ngayon kasi nahihilig kami sa chicken tortilla wrap. Kaya laging may tortilla din. And ginagawa ko rin niyang pizza quesadilla or kahit anong mga quesadilla na iniimbento ko. Kung ano-anong mga pwede mong ilagay, pwede rin siya sa mga wrap. Next is itong siomai. Sobrang gusto namin to, shrimp and pork siomai ng SNR. 20 pieces ang laman yan sa isang pack guys. Nasa 370 na yata ang isa na nito ngayon. Nata 319 lang to pero syempre alam nyo na, inflation, nagtaas na naman lahat.
Apat yung kinuha ko and naluto ko na ngayon sa kanina pinambaon nila. Inis na ba to sa mga hindi pwedeng mawala sa grocery namin? Ayang tempura. Dalawa yung kinuha ko niyan. And mura tong tempura sa SM. Kaya doon ako bumibili. 200 plus lang to. Magto 250 lang halos. So, peeled na siya. Divay na iwan lang yung tail. Pang tempura na nga siya, guys. Ang kailangan mo na lang gawin dito, i-dip sa tempura butter and then lutuin. Kaya ngayon, pag kumakain kami sa labas, pag weekend, hindi na gusto ng mga bata umorder ng tempura kasi nga doon nagagawa ko na naman daw sa bahay. And next one naman is itong Ichiban na king crab na crab sticks. Ito yung gusto naming brand talaga ng crab sticks. Masarap to. Mas pricey nga lang siya kasi sa binibili ko dating Frabel. Pero talaga, mas malasa. Nasa 300 plus ang isang 500 grams na pack nito. Dalawa yung kinuha ko nito. Next one naman guys, itong lechon sisig. First time lang namin magta-try nito. Na-curious lang kami. Ang unit price niya is 560. And net weight ito is 600 grams. Kaya 336 lang siya. Subukan lang namin kasi mahilig kami sa sisig. And lagi kami umu-order lang noon. Dahil ayokong gumawa ng sisig. Matrabaho kasing gumawa ng sisig kaya hindi ako gumagawa ng... Kung gumagawa man ako sisig, yung tofu sisig lang. Hopefully masarap to. Dati bumibili kami sa SNR, yung sisig niya na normal, hindi itong lechon. And ang sarap nun, hindi na namin makita yun. Parang mula na sa SNR yun. Next naman guys, yung mga meat na binili ko sa SNR. So 11 packs lahat to. And dun sa dulo, meron akong giniling yung 5 kg na giniling ulit. Yung first one sa meat is itong premium na pork steak. Ang unit price nito is 415 and then 1.8 ang weight nito. Total price niya 786. Wala na naman kami nakuhang French pork chop ngayon kasi hapon na kami nakapag-grocery after lunch na. Kaya ito na lang kinuha ko ulit yung premium na pork steak. And next one naman is itong pork cubes. Pwede itong pang adobo, pang sinigang. Ang unit price nito is 435, 1.5 ang weight nito. Ang total price niya is 654.68. So, pinag-iisipan ko pa kung aadobo ko ba to or isisigang. Pag sinigang kasi, kami lang ni Shobe yung mahilig dun. Tsaka si Achi. Pero yung mga boys, ayaw nila ng sinigang masyado. Next one naman is itong pork belly. Tatry ni Daddy na ito ang ilelechon kawali niya instead yung isang buo na ginagawa niya dati. Ang unit price ito is 409 and ang weight niya is 2.1. Total price ito is 877.31. Isa lang yung kinuha ko nito. Next one is itong pork moksal. Ang unit price ito is 379. Ang net weight niya is 1.69. Total price niya 640.51. Ito naman, ginagawa ko siyang curry. Isang lang ang kinuha ko niyan. Next one naman is itong pork sukiyaki. Ang unit price niyan is 383. Ang net weight niya is 0.9. And then yung isa, ganun din, 0.985. Hindi nagkakalayo yung net weight nila. Ang total price niya is 365. And yung isa naman, 377. Dalawa yung kinuha ko nito. Ginagawa ko tong gyudon. And then next one, mga chicken naman na to guys. Itong chicken wings, ang unit price na is 200 and 1.5 yung weight niyan. So, ang total price ito is 302. Isa lang yung kinuha ko nito. Gusto daw ni Daddy gumawa ng chicken wings, yung mga flavored na wings. Kasi sobrang hilig dun sa chicken wings. So, i-marinate ko lang daw and then siya daw yung bahala sa sauce. Patingin ko, bibili lang ng sauce yun. Next one naman, itong chicken leg quarter. Ang unit price niya is 189 and ang weight nito is 1.36 and then yung isang binili ko is 1.4. Dalawa kasing pack tong binili ko. Ang total price niya is 257 and then yung isa nasa 266 naman yun. Ito, bala kong gawing chicken bistek again. And wala kasing makitang drumstick lang. So, hihiwain ko na lang to. Or pwede rin naman tong gawing tinola. Pwede rin fried chicken. So, yun yung mga pwedeng gawin sa chicken na to. And next one naman is itong chicken thigh fillet. Ito, hindi pwedeng mawala to sa grocery namin. Kasi talagang lagi kong ginagamit to. Ito yung ginagamit ko sa tortilla wrap. And then, siya rin yung sa chicken a la king, sa lasagna roll-ups. Kaysa sa chicken breast. Mas gusto kasi yung chicken thigh kaysa sa chicken breast. Mas juicy kasi siya. Ang unit price ito is 309 and ang net weight niya is 2.1. Ang total price ito is 650.45. Dalawa yung kinuha ko nito. So, halos ganun din yung presyo ng isa. Yung isa is 651 naman. Next one naman itong ground pork. Pili ko to ng bulk.
Kasi mas mura siya kapag itong 5 kg na bag. Ang unit price niya is 252 and ang weight nito is 5.18. So, ang total price niya is 1.3. Madami na akong magagawa dito kung ano-ano. Pwedeng ginger minced pork, arroz ala cubana, pwedeng bulgogi, pwedeng pang sahog, pwedeng pang spaghetti, pwedeng pang bake mac, nachos, kung anong kailangan ng giniling guys. Ayun, pwedeng-pwede itong giniling. Kaya gusto kong bumibili itong giniling kasi mura na siya and madami akong pwedeng lutuin. And kumuha rin ako ng eggs. Dito lang ako bumibili ng eggs sa may subdivision, sa palengke. Pero since sa SNR na kami, may egg din naman. Alam kong mag-round out na ako ng egg. Kumuha na ako ng isa lang na tray and large yung size nito. And next one is itong Highlands na beef patties. Angus beef to. And ang net weight nito is 452 grams. And 4 na patties ang laman yan sa isang box. So, sakto to kapag niluluto ko siyang pambaon nila. Tag-iisa sila. Ginagawa ko siyang burger steak kasi nasamahan ko na lang ng itlog para dagdag na protein pa. Dalawa yung kinuha ko nito. Kumuha rin ako ng Magnolia na quick melt. Itong 900 grams. Sobrang mahilig kami sa cheese guys. Lahat ng niluluto ko, karamihan may mga cheese din. Kaya, dalawa yung kinuha ko naman nito. And next one naman is itong Happy Valley na cheese slices. Dalawa yung kinuha ko nito. 12 slices na ang laman niya sa isang pack. Ginagamit ni Kyle to para sa ramen niya or pa nagsasandwich kami. Pero mas madalas, pa nag-ramen si Kyle, dinalagay niya yan sa ramen niya. And next one naman is itong Yakult. Dalawa yung kinuha ko nito, yung isa bawas na, kaya hindi ko na kinuha sa rep. Si Daddy tsaka si Kyle ang umiinom yan. And kumuha rin ako ng Magnolia Gold na unsalted butter. 4 yung kinuha ko. Pang baking ko to guys. Lately talaga, bake ako ng bake na naman. And kumuha rin ako ng Golden Crown. Tatry ko tong Golden Crown, pero ako talaga pa nabibake. Gusto ko real butter. Tatry ko lang siya. Butter compound to. Nagamit ko na to before eh. Pero alam ko talaga na gusto ko yung mga real na butter. Pero susubukan ko ulit once more yung butter compound. Kasi talaga ang mahal na rin itong Magnolia Gold. Nasa 150 plus na siya. Eh, yung Golden Crown, 50 plus lang yata ang presyo niyan. So, ayan na lahat guys. Yung mga naka-ref, ibabalik ko muna siya bago tayo magtuloy na mag-haul. Para hindi to tuluyang mato dito sa counter. Balik ko muna to sa freezer at saka sa ref. Naligpit ko na yung mga nandun sa counter guys. Nabalik ko na sa ref. Pwede na tayong magtuloy na mag-grocery haul. Ang init ngayon sobra, kaya kailangan kong bilisan to dahil nakapatay yung electric fan guys kapag nag-haul ako. Para hindi maingay, pinapatay ko yung fan. Kasi kung hindi, baka puro fan na lang yung marinig ninyo. Wala naman akong microphone. So, yung first one is tong crab and corn. Kumuha ako ng 4 na piraso. Ang net weight nito is 55 grams. Ito yung malaki. Sino mas malaki ito, diba? Yung UFC, tinatry din namin. Pero mas gusto pa rin daw ni Daddy itong Knorr eh. Then, kumuha ko isang Pivisco na chocolate chip cookies. Itong isang tab. Itong 600 grams na tab. Ito, ginagamit ko to sa paggawa din ng ice cream ng Graham bars. Kaya ang bilis maubos. And yan din ang favorite snack ng mga bata kapag wala akong mga nakabake. Kumuha rin ako ng 2 bread. Itong fuwa-fuwa, yung everyday bread. Yung big slices. 2 yung kinuha ko nito. Dahil bumili yung mga bata, mamaya pakita ko sa inyo ng condensed milk. Gusto nila yung sinasawsaw yung bread sa condensed milk eh. At saka panggawa rin ng sandwiches. And yung next one is yung all-purpose flour, yung Elina brand. 1 kg to sa isang ganitong bag. And 3 yung kinuha ko. Pangluto, pang bake, sama-sama na yun guys. Kaya madaming dapat na all-purpose flour sa bahay. Sa SM kami bumibili ng rice. Itong fragrant rice sa jasmine. And yung 5 kg na bag lang to. Ayoko bumibili ng malaking bag. Kasi nahirapan pa akong store. Plus, minsan nagkaka-weevils talaga siya sa amin dahil mahina kaming mag-rice. Mas malakas kaming mag-ulam talaga. And then ngayon pa, may sariling rice ako, nagsishirataki ako, kaya mas lalong matagal kami makaubos ng rice. Pag kinulang naman, pwede naman akong bumili dito. May nabibili sa palengke, yung Coco Pandan na rice. And next one naman kasi itong Happy Fiesta na vegetable oil. 1 liter ba ang laman nito? Then, 900 ml lang to. Kumuha ako ng 2. And then last time, bumili ako nitong Del Monte na Filipino style na spaghetti sauce. And nagustuhan ko to. Mas bet ko na to kasi doon sa binibili ko dati na White King ba yung brand nun. Kasi yung White King parang lumabnaw na ngayon.
Kaya gusto ko tong Del Monte na Filipino style. Manamis-namis na maasim. 4 yung kinuha ko niyan. And kumuha rin ako ng oyster sauce pang luto-luto. 907 grams yung ganyang kalaking bottle. Mabilis maubos sa akin to sa pagluluto. Kumuha rin ako ng cornstarch. 400 grams yan yung isang ganitong pouch. And dalawa yung kinuha ko niyan. And may gusto kong i-bake na ang requirement niya is cake flour. Kaya kumuha rin ako ng cake flour. 2 box tong kinuha ko. 400 grams yung laman sa isang box na yan. Ito talaga yung gusto kong brand ng flour, yung Maya. Yun nga lang, mas pricey talaga ang Maya. Next one naman is itong MY Sana graham crackers. Yung 210 grams na bag na ganito. 5 yung kinuha ko yan guys. Nagagawa na naman ako ng Graham bars. Magdadalhin ako sa Mandaluyong sa Pabasa. And then yung mga cooking premixes naman na pinagbibili ko. Kumuha ako ng gravy, 4 na piraso to, yung McCormick na brand, chicken gravy yan. And then kumuha ako ng kare-kare, 2 piraso. And then sesame seeds. Kailangan kong i-toast na to. Sinasabay-sabay ko na lang toast yan and then tsaka ko na lang kinikip. Next one naman itong chunky corned beef. 350 grams yung isang can na ganyan and 4 yung kinuha ko. Kaming 4 kumakain yan except si Shobe. Hindi niya talaga trip ang corned beef. And next one naman is itong Filippo Berio na classic pesto. 3 jars yung kinuha ko. Pang pasta at saka pang pizza. 190 grams guys yung isang ganyang jar. Kumuha rin ako ng Jolly na mushrooms. Itong pieces and stems. 2 maliit na can lang kasi hindi naman mahilig yung mga bata dyan sa mushroom. Sila kambal. Kami lang nila daddy kumakain ng mushrooms. Ako naman medyo allergic naman ako dyan pero kinakain ko pa rin naman siya pero unti-unti lang. Next one naman itong century corned tuna. Itong chunky corned tuna. Ito ang ginagamit ko sa lahat ng kailangan kong may tuna. 8 pieces naman yung kinuha ko niya. Next naman yung mga sugar. Kumuha ko ng brown sugar. Gusto kasi yung dark na brown sugar. Wala sila nung mga tagwa 1 kg na dark. Kaya ang kinuha ko, itong tagwa half kg lang nila. Kumuha ko ng 4 para 2 kilo. Tapos, nung pumunta naman ako ng SNR, may nakita ako na mas darker. 2 kilo na to, 152 lang. Next time sa SNR na lang ako bibili ng sugar. Then, kumuha rin ako ng yung white sugar naman. Tag 1 kilo. Yan, 2 yan. 2 bag ng white sugar. Kumuha rin ako ng 2 Rino. Ginagamit ko rin tong pangluto. O minsan, pag trip namin, pinapalaman namin siya. Next one naman is itong Eden cheese na original. 2 box yung kinuha ko guys. Ito yung 430 grams. Malakas kami mag-cheese dahil kapag gumagawa ko ng ensamada, ang bilis maubos ng cheese namin. Next one naman is itong Lucky Me Pancit Canton, yung 6-pack na bag na siya. And 3 ganyan yung kinuha ko. Dahil pa nagluluto kami ng Pancit Canton, 10 pieces kaagad. Dahil ang kunti na ng laman nito. Parang nakakabitin na kapag isang pack lang, pag isang tao. And next one is itong Selecta na fortified milk. Ito yung dalawahan para save 15 pesos. And 2 ganyan yung binili ko. So, total of 4 liters. Next one naman is yung Jersey na all-purpose cream. Dapat Nestle yung bibilhin ko. Kaso wala na yung discount ng Nestle kapag twin pack yung kinuha mo. So, nag-Jersey muna ako kasi ang layo talaga ng presyo ng Nestle na ngayon sa Jersey. And kumuha ako ng 12 pieces nito. Next one is yung Jersey pa rin na evaporada. Ginagamit ko rin tong panluto lang and pang-bake din. And kumuha ko ng 6 na. The next one is itong Jersey naman na condensed milk. Kumuha ako nung original na condensed milk lang, 4. So, ito yung ginagawa kong pang Graham bars. And gusto kong mag-try ng ube at saka ng buko pandan. Dalawa ng mga bata tong ube kasi isa daw pang sausawan daw nila ng tinapay, pang palaman nila sa tinapay. Sa milk tsaka sa cream, yung Jersey yung murang option ko. Kasi ang mahal na talaga ng Alaska tsaka ng Nestle. And masarap din naman to, okay na okay naman tong brand na to. Sa Evap, yung gold sana yung kukunin ko, kaso wala silang gold ngayon. Next one naman guys, itong White King na Fiesta na spaghetti, yung party size. 800 grams ang laman yan sa isang pack and 3 yung kinuha ko. Ito na lang kinukuha ko ngayon, spaghetti noodles na lang, pang carbonara, pang pesto, pang spaghetti. Yan na lang para iisang klaseng noodles. And then kapag Bake Mac naman, elbow macaroni naman ang ginagamit ko. Sa mga toiletries na tayo guys, meaning malapit na tayong matapos and pawis na ako sa init.
Next one naman is itong Charmy na panty liner breathable. Ito yung gusto ko, yung green kasi mabango to. And apat yung kinuha ko niyan. And then next one is yung Mestiza na soap. Lahat kami ito ang soap na gamit namin. And 8 yung kinuha ko nito pero nasa CR na yung dalawa. Nilagyan na namin dalawang CR ng soap kasi ubos na ubos na talaga yung soap namin. And then next one is yung mga wet wipes. Kumuha kami itong maliit lang para pang lagay sa mga bag pag umaalis. Para sa amin ng mga girls, kami naman nagbabaon na ng wet wipes. And yung mga boys, tagahingi lang yun kapag kailangan nila ng wet wipes. So, itong maliit, buy to take one yata to. Yan, nakapack of 3 siya. Ayan nga, buy to take one free. And then, kumuha rin ako ng malaki para dito naman sa bahay yan. Para sa mga kwarto. And ito naman, 80 plus 20 yung laman ng isang pack. And buy 2, get 1 free din to. Maganda tong Unilab. Pero mas gusto ko yung nabili ko sa SNR last time. Ang kapal talaga nung wet wipes. Maganda siyang gamitin. Pero okay din naman to. Okay din naman tong brand na to. Next one naman is itong Simply G na shampoo. Shampoo keratin pala tong isa, no? Ang lagi namin ginagamit ito with argan oil and collagen. Ang bango nito. Lahat kami ito lang ginagamit na shampoo. And then, wala nang stock niyan. Kaya, kumuha ko ng iba. Tatry naman namin to. Itong gold lang na to. Sana pareho lang. Mura lang to. 150 lang siya. And ang ganda niya sa hair. Next one naman itong Sir na stain off. So, ito yung ginagamit kong pang bleach sa mga damit namin. And pwede to kahit sa mga colored guys. Hindi siya nakakasira naman ng damit. Ayan siya, all-purpose cleaner siya. Pwede siya sa textile, carpet, upholstery, vehicle, kitchen, bathroom, PVC surfaces. Naka buy one, take one to. Kaya kumuha na ako ng 4. Sayang kasi kapag next time na kailanganin ko, tapos di na siya nakaseal. Next one naman guys, itong laundry detergent, yung liquid na laundry detergent, yung Breeze Power Machine, and yung fresh clean na scent lang yung kinuha ko. Ang kinukuha ko yung rose gold, pero gusto kong try kung anong amoy nito. Hindi ko pa siya natatry eh. Yung Breeze na rose gold, yun, mabango siya. Normally, surf yung binibili ko. Pero, gusto kong try ito kasi gusto ko yung amoy nung rose gold. Naka 72 off to sa SNR. Kaya, 400 na lang siya. Nakabili na ako last time ng isa. Bumili ulit ako ngayon kasi nga sayang yung 72 off. Next one naman is itong Kirkland na vitamin C with rose hips and citrus bioflavonoid complex. 500 tablets na ang laman niyan and nasa 1/4 to. Next one is yung Page Care na Daily Feminine Wash. Kumuha lang ako ng isa kasi may laman pa naman sa CR in case lang na may maubusan. Itong may guava extract yung kinuha ko. Next one naman is itong Domex Professional. Ito yung ginagamit kong paninis ng bathroom guys. Ang toilet. Dalawa naman yung kinuha ko nito para sa dalawang CR. And last but not the least guys, itong pickleball set. 4K itong pickleball set. And ayan yung laman niya guys. Kasama siyang bag, dalawang racket, and then 3 bola. Paddle pala ang tawag dito. Sanay kasi ako pag-badminton, racket ang tawag sa mga raketa guys. Sa racket nga. Pero pag pickleball, paddle. So, dalawa nga yung paddle na included dun sa set. Yung isa color red, and then yung isa naman blue. Gawa sa fiberglass to guys. And sabi nila premium na set na to. Actually, ito yung brand din na ginamit namin. Nung nag-try kami ng pickleball sa SM Valenzuela. And natuwa kami. And yun na nga, nung mag-SNR kami, meron ito napagastos. Dahil talagang enjoy siyang laruin, promise, ma-enjoy nyo to. Badminton player ko guys, nung high school and college. And gusto ko talaga mag-lawn tennis, pero hindi ko nagawa yun. Nakapag-table tennis ako, pero ako napag-lawn tennis. Pero nung matry ko yung pickleball, parang mas enjoy ko pa nga siya kaysa sa badminton, promise. Basta, nakaka-enjoy talaga siya. Tapos, may kasama na rin siyang sling bag. So, kasya dyan yung paddle tsaka yung mga bola. And then, ito nga yung pickleballs. 3 na yung included sa set. Nung pinakita ko sa inyong clip na naglaro si Daddy ng pickleball tsaka si Kyle, actually, ako din naglalaro din ako. After nun, kami na ni Daddy naglaro. And hindi lang syempre ako na video ni Kyle. Pero sobrang nag-enjoy akong maglaro. And tinalo ko si Daddy. Sobrang competitive ako guys. Pagdating sa mga ganito, tagang ayoko nagpapatalo. And syempre, racket sports to.
And sabi nga nung nagturo sa amin ng pickleball last time sa SM Valenzuela, kapag marunong kang mag-badminton, mag-lawn tennis, or mag-table tennis, medyo may edge ka na, medyo maintindihan mo kaagad kung paano laruin tong pickleball. Kaya naman na nag-SNR kami, budol na budol agad kami. And ayan, hindi 'to planado pero nagpabili kami ng pickleball set and okey naman siya. 5 to 2 nakalagay pero naging 4,000 na lang siya, kaya nakakatuwa. Mura na 'to kasi yung manikita namin nasa 3,000 to 4,000 yung isang racket pa lang. And yung na-try pa nga naming racket dun, yung pina-try sa amin 15,000 ang isa, grabe. Hindi pa naman ako bibili ng gano'n, okey na 'to para sa amin. Ang naging total na grocery namin for this month is 30,500. Hindi ko naiisa-isahin sa inyo guys yung presyo ng mga pinamili ko. Kaya iraran ko na lang sa resibo yung camera para makita nyo yung mga presyo. If ever na gusto nyo i-check kung magkano siya, para may reference lang kayo sa mga presyo ng mga bilihin ngayon. Kung mas mura ba dito o mas mura sa binibilhan ninyo. Sa SM Supermarket, naka 12,400 kami. And ito naman yung mga pinamili namin sa SNR guys. Medyo malabo yung resibo nila. Pero makikita nyo pa rin naman yan. Sa SNR talaga halos mga meat yung pinamili lang namin. Dahil yun lang naman talaga ang pinipili ko doon. Dito naman naka 18,100 kami sa SNR. Pero dahil sa pickleball yun. Pasok naman ako sa 26K na budget ko for the month guys. Hindi naman namin ni-include yung presyo ng pickleball at saka yung presyo ng vitamin C na binili namin. Tinatanggal talaga namin sa total nito. Pero yun nga, ang naging total ng grocery shopping for this month is 30,500. Ayan na lahat ng nag-grocery namin sa SM at saka sa SNR for 1 month na to guys. And mas gusto ko tong monthly na grocery lang para mas tipid sa time, sa gas, sa effort. Kasi one time ka lang pupunta ng grocery. Plus, iwas din yan guys sa mga temptation. Sa mga bilihin na hindi mo naman dapat bilhin pero mapapadampot ka dahil nasa grocery store ka. And again, yung mga gulay, ito na lang sa palengke ko bibilhin yun. Kaya hindi na ako bumibili sa grocery ng gulay dahil mas mura din sa palengke. Kung magkulang man to for this month, pwede naman akong bumili ng dagdag. May malapit na SM lang naman dito sa amin. Happy na naman ang rep at pantry ko guys. Puno na naman siya ng laman. Lahat ng kailangan namin nandito na. Until next month naman na pag-grocery. Dito ko na i-end yung vlog guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless. Bye!